good quality. Di ba? So, hindi man po tayo marami, hindi man tayo nagsisiksikan, hindi man naliliglig ng presensya ng ating mga kapatid. Ang dakong lugar nito, alam po natin, hindi pa rin mawawala yung presensya ng Diyos na kasama tayo. Amen! Kaya sabihin mo sa tayo, huwag kang magalala. Yung upuan na walang nakaupo, ang Diyos ang magpupuno. Yes! So, ang ating po pag-uusapan ngayon ay yung talagang dapat pag-usapan. Yung marami sa nakararami ang hindi pa nakakatuklas at wala pang natutuklasan. Ano po ba ito? Alam niyo, buhay ng tao. Parang sa andaan yan. Ang daming balakid, ang daming problema, may tagumpay, may kaliguan, may mga kagalakan, may mga pagluha, may mga kasakitan, may mga kagalingan. Ngunit ang mahalaga, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa sino man naghahanap sa Kanya. Okay po, buksan po natin ang ating pinakamatalas na sandata. Ang sandata ng buhay, ang sandata ng ating Diyos. Buksan po natin ang ating aklas sa Juan 14 o 14, talata 6. Ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ano daw po ang sabi? Patulang palakpak. Ano daw po ang sabi? Ni Jesus, siya ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Totoo naman po, di po ba? Jesus is the only way. Siya po yung tanging daan at tamang daan, hindi dating daan. Hello? Siya po yung tamang daan at tunay na daan na karamihan sa marami ay tinatanggihan. Di ba? Ang dami. Kilala lamang ang ating Diyos, kilala lamang si Jesus pag sila may sakit. Kilala lamang si Jesus pag sila punong-puno ng problema. Ngunit ano ba ang totoo? Ang totoo po, si Jesus ang daan. Ano po ba? Bakit? Ano ba ito sinasabi ni Jesus na siya ang daan? Sinasabi po ni Jesus siya ang tunay na daan, tamang daan, at tunay na daan dahil siya po yung tamang daan o tunay na daan sa mga taong naghahanap ng tamang daan. Diba? Yung daan mo. Bakit po? Jesus is the right way. Okay? Jesus is the doorway. Jesus is the gateway. And Jesus is the pathway. Ganyan ha? Ganda no? Hindi lamang po yan maganda sa panit sa pandinig, kundi yan po ay tunay na maganda sa buhay ng bawat sa Kanya ay kumikilala. Ang sabi nga, ang nagsasabing si Jesus ang daan ng kanyang buhay ay yung pong taong panatag ng buhay. Kapag sinabi mo si Jesus ang sinusundan ng iyong buhay o tinatahak ng iyong buhay, nangangahulugan lamang na ikaw ay walang pinatatakutan. Amen? Nakaranas na po ba kayo na ang buhay nyo ay sinasabi nyo, wala akong dapat itatakot, wala akong dapat ipangamba, hindi ako nagkukulang at hindi ako nagkukulang. Sapagkat may isang Diyos na sa akin ay nangangalaga. Sino po yung nagsasabing nararamdaman niya na siya ay nasa tamang daan patungo kay Jesus? Tumalakpak na ako ng malakas. Sabi nga po, sa Roman 3:10, walang matuwid, wala ay isa. Kaya hindi masasabi ninyo na o hindi pwedeng magmalaki ang sinuman na ang kanyang ginagawa ay tama. Walang makapagsasabi na ang kanyang tinataak ay tama nang dahil sa kanyang sariling sikap. Wala po makapagpapatawad ang ating kasalanan mula sa ating sariling sikap. Naniniwala po kayo? Sino ang nagsasabi dito, pwede siyang mabuhay
nang wala ang ating Panginoon? Pwede po bang magtaas ng kamay? So wala po tayong pagpipilian. Wala po tayong pwedeng pagpilian. Ang tamang pagpipilian lang po natin, yung nag-iisang daan, patungo po sa isang buhay na gustong-gustong maranasan ng bawat isa sa atin. Yung kasama si Jesus, yung kasama ng ating Panginoon Diyos. Di po ba, sabi nga kung ang Diyos ay panig sa atin, sino bang magiging laban sa atin? So kung tayo po, ay nasa panig at nasa tamang daan, tungo sa ating Panginoon Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Amen? Sabi mo sa tabi mo, kapatid, huwag kang mangamba at wala ka ng pagpipili ang pakitaan kundi si Jesus. Sabi nga po, si Jesus lamang ang naging daan upang ang ating kasalanan hatol ng kamatayan ay kanyang mapapisa. Amen? Sino po nito yung nagnanais na ang buhay niya ay laging kasali si Jesus? Lahat, di ba? God should be the first in all of priorities in our life. Di ba? Dapat si Jesus, ang ating Panginoong Diyos, ang laging nang dapat mauna sa ating buhay. Walang iba. Hindi ang ating asawa, hindi ang ating mga anak, hindi ang ating kapitbahay, hindi ang ating mga kaibigan, hindi ang ating magulang, hindi ang ating sarili, kundi ang ating first priority in life should be Jesus, the Christ, and the Savior of the world and in our life. Amen? Walang iba. Sabi nga po napakasarap manatili sa buhay na laging kasama mo, tiniisip mo, ang Diyos ay kaisa mo sa lahat ng kabalakin mo, sa lahat ng mga plano mo, sa lahat ng iniisip mo, sa lahat ng desisyon mo. Kasi ang tao pag nagdesisyon, karaniwan palpak. Nakuha niyo po? Ang tao pag nagdesisyon sa bandang uli, siya ang umiyak. Ang tao pag nagkaroon ng balakin at ang planong para sa kanyang sarili lamang, tandaan mo, kapatid, para nagtumutuloy sa lambre. Ang tawag doon, baka sakali. Pero kapag tayong lahat, wala tayong pagkilos, wala tayong pag-iisip, wala tayong sinasagawa, at wala tayong sinasabi na hindi kasama ang Diyos, sino ang Diyos upang tayo talikuran? Sino ang Diyos para tayo layuan? Sino ang Diyos para tayo tinisin? Kaya nga, sino kailangan ng tao eh? Sinong tao? Yung nangangailangan ng isang matuwid na daan. Yung mga taong naghahanap ng tamang daan. Yung mga taong naliligaw ng landas. Yung mga taong hindi nila alam kung saan sila patungo. Yung mga taong hindi nila alam kung ano ang nagaganap sa kanilang buhay. Pero kapag ang tao, alam niya kung ano ang pinatahak niya, kung sa pinto siya gustong dumaan, nakakatiyak ako, kapatid, walang tao na maaaring bagabagi ng mga kalungkutan, ng mga problema. Amen! Kasi ang ating Panginoon ay Diyos ng kagalakan, Diyos ng kapayapaan. Siya yung Diyos na hindi nagbibigay ng kasakitan sa kanila mga kalooban na sa Kanya ay nagtitiwala. Tandaan mo, kapatid, subukin mo, mamuhay ka na ang Diyos ay lagi mo nasa isip. Mula sa pagkagising mo sa umaga, batiin mo siya at sabi mo sa kanyang huwag kanyang iwanan sa paghapon at sa pagtulong mo, salamat sa mga kanya sa pag-imlay. Pamamayan mo, kapatid, sabihin mong magulo ang komunidad mong kinalalagyan. Nakakatakot ang lupa mong kinatapakan. Nakasisinda ang mga taong nasa iyong harapan o ano man ang kanilang mga ugali, asal o ano pa mang bagay na hindi maganda sa kanila, wala kang pangamba sapagkat may isang Diyos na hindi nagpapakaya sa kanila. Amen! Ang Diyos, kaya sa tao nagtitiwala sa Kanya, trust in the Lord always. Why? Because God is good all the time and all the time. Good. Totoo. Hindi natin sinasabi yan kasi nagagandaan tayo sa rhyme, di ba? God is good all the time and all the time God is good. Because the real truth is truly God is good. Amen!
kung ano kayang buhay meron tayo. Amen? Kapag sinabi mong buhay, ibig sabihin, kasama mo yung daan ng buhay. Kaya nga po ang sabi, si Jesus ang daan, siya ang tunay na daan, He is the stairway, the gateway, the doorway, the pathway, and the right way. Amen! Sabi mo sa tabi mo, huwag ka nang maghanap ng ibang daan. Lalo na huwag mo hahanapin yung dating daan. Pakisabi nga mo, huwag mo hahanapin yung dating daan. Paliligaw ka. Kung totoo yung sinasabi mo, palakpakan mo ang Diyos. At ang pangalawa, Jesus is the truth. Diba sabi niya, ako ang katotohanan. Ano po ba yung ibig sabihin ng katotohanan? Yung katotohanan po,